Naging kaibigan kami, and we have been writing and texting each other. And then recently, nang humihingi po siya ng dasal, Father, ipagdasal mo kami. Kasi ngayon po sa Malaysia, etong mga Muslim, sobrang nagalit na ginagamit din ng mga Katoliko ang pangalang Allah para sabihin ang tungkol sa Diyos. Ayaw nila, amin niyang katagang Allah na yan. At dahil sa tindi ng kanilang reaksyon, marami na po silang simbahan na sinunog, tinatapunan ng petrol bombs. Kaya ngayon, kakaba-kaba ang mga Kristiyano. At ang latest na text message niya, pinatatanggal ng mga kaparian sa mga kotse o sa mga bahay, sa labas ng bahay, ang kahit anumang simbolo ng kanilang pagiging Kristiyano. Huwag kang magsasabit ng rosaryo sa kotse mo. Baka pagbalik mo, wasak ang kotse mo. To fight na manindigan para sa iyong pananampalataya, unfortunately, is not the challenge of many of us. Kaya nga po, ang aking kaninang naisip, totoo, natuwa naman ako. Nakipagtulakan ka, nakipagnaandong ka, lumakad kang nakaapak ng ilang oras, nakipag-vigil ka. Pero sana, wag nating kalimutan, ng ating pagiging Kristiyano, hindi lamang dapat makita sa araw ng Black Nazarene. Ito'y dapat nakikita sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya ayaw ko mang ulitin, masarap ulitin uli yung storya ni Gorgonia. Kasi minsan, nagpunta po ako sa Quiapo. Habang ako'y naandun, nakita ko ng napakahabang pila. Sabi ko, baka naman may libreng binibigay dun sa dulo, nakipila din ako. Only to find out that will end up hindi sa harapan, kundi sa likod, kung saan mayroon dating napakalaking krus doon na nilalapitan ng mga tao. May matuwa ka naman sa mga Pilipino, mahihilig tayo sa pagpupupunas. Kaya tinitignan ko yung paa ng Santo Cristo roon, halos maubos na sa kakapunas ng mga tao. Paano ba naman hindi maubos? Yung mamang nasa unahan ko, inilabas ang panyo, kinuskos doon sa paa ng Santo Cristo, sabay halak kung saan-saan pinagdalalagad. Ako nga naman sa lahat ng mga asidong tinatanggap nitong paa, abay mauubos na. Pero may kwento sila tungkol sa isang Gorgonia, devotee nitong Santo Cristo ng Quiapo. Abay sa lakas ng kanyang debosyon, si Gorgonia araw-araw na andun yun. Hindi pa nagbubukas ang simbahan, andun sa pintuan ng simbahan. At pag-araw ng Biyernes, araw ng Black Nazarene, talaga nagtsatsaga doon. Nagbababababad dyan sa pagdarasal. May problema nga lang. Yung buhay ni Gorgonia, nabubuhay siya sa kanyang kinikita sa 5-6. Yung bang nanghihiram sa kanya dahil gipit na gipit, ay lalo niyang pinaghihirapan sa taas ng porsyento na kanyang kinukuha doon sa pagpapapautang. Instead na makatulong, abay lalong nakakaperwisyo sa kapwa. Pero ang debosyon niya ay manata sa Santo Cristo ng Quiapo. Kaya isang araw na andun siya, akala ng guard ay wala ng tao. Ito namang sakristan tinignan, abay isinara na ang pintuan na hindi naman sinilip. Si Gorgonia pala'y naandun pa, nag-iisa sa harapan nitong Nazareno. Bigla kamong sa katahimikan habang siya'y nagdarasal, may narinig siyang boses. At ang sabi, Gorgonia, napakapalad mo. Ang swerte-swerte mo. Nagulat si Gorgonia. Aba, niloloko ata ako ng sakristan. Hinanap kung saan nagagaling ang boses. Alaking kinagulat nang makitang, aba, bumubuka ang labi mismo nitong Santo Kristong nakapako sa krus. Nataranta si Gorgonia. Nagtatatak po, Father, alipo kayo, tignan nyo. Ang abay nagsasalita sa akin ng Santo Cristo. Anong sinabi sa iyo? Swerte ko raw. Sabi ng pari Gorgonia, gutom laang yan. Umuwi ka na, pagod ka na. Magpagbigyan mo naman ng sarili mo, makapahinga ka. Hindi, Father, talagang narinig ko. O di sige, bumalik ka uli. At pag nagarinig mo uli, at sinabing swerte mo, tanungin mo kung bakit. Bumalik si Gorgonia, magsalita po kayo, Lord. Please, gusto ko marinig ang boses mo. Nagsalita uli ang Santo Cristo. Gorgonia, napakapalad mo. Swerteng-swerte ka. Tuwang-tuwa si Gorgonia, lumuluha ang mga mata ng tinanong, Lord,
Bakit nyo sinabing napakaswerte ko? Sagot ng Panginoon mula sa krus, kasi Gorgonya, kung hindi na nakapako ang aking mga kamay at paa, nasipat nasampal na kita. Bakit? Yung debosyon mo, peke. Ang tunay na debosyon, ibig sabihin na ikaw'y natatakan na ng simbolo ni Kristo. Ikaw ngayon ay mabubuhay bilang isang Kristo sa mundo. Mapagkalinga, mapagmahal, naninindigan para sa katotohanan, ipinaglalaban ang tama. Mga kapatid, kaninang papasok, nakita ko napakaganda. Ang ating pong vision dito po sa Archdiocese of Maynila, inilagay po pala nung ating mga nagpagawa nitong chapel na ito, dito mismo sa ating harapan. Napakaganda ang mga katagang kanila pong inimbisyon. Pakibasa natin ang sabay-sabay dito sa Ingles. Everybody, a people called by the Father in Jesus Christ to become a community of persons with fullness of life, witnessing to the kingdom of God by living the Paschal mystery in the power of the Holy Spirit with Mary as companion. Mga kapatid, napakaganda. Tayo po pala'y tinawag ng Diyos to be empowered so that ang kanyang kaharian ay tunay na maramdaman na dito sa lupa. Nang hangad ng Panginoon na tayong lahat ng mga natatakan na sa pangalan ni Kristo Jesus ay mabuhay bilang kanyang tunay na maalagad. Hindi lamang sa isang araw na pinili, kundi sa buong buhay na sa atin ibinigay. Si Maria, ang simbolo ng isang tunay na alagad ng Diyos, ang siyang ating makakasama, ang siyang ating halimbawa. Ngunit napakalaga itong kataga na tayo na kanyang tinipon bilang kanyang sambayanan ay maging saksi ng kanyang presensyang mapagmahal. Brothers and sisters, as we enter into 2010 and as we face one most important, very, very important part ng ating kasaysayan, ang election ng 2010, muli, mata-challenge ang ating panindigan bilang tunay na mga Kristiyano. Noon, nalungkot ako nang malaman ko po, kasi nakausap po natin si Christian Monson, yung dati pong COMELEC chairman, at ngayon po'y patuloy na inaalam ang kasaysayan ng ating bayan. Alam po ba ninyo na ngayon po, ang sabi niya, sa 45 million na boboto this coming election, 88% will be voting as poor people. Ito yung mga talagang mahihirap. Mga tao na dahil sa kanilang kahirapan ay hindi masyado makapagboto na pag-isipan o libreng makakaboto nung kanilang gustong iboboto. Dahil ito yung mga sinasabi ng ibang nauuto, naiisahan, nababayaran, natatakot, tinatakot ng iba. Only 12% can actually choose freely and with education. 88% nakakatakot. Pero mga kapatid, sabi naman, kasi nang sinabi niyo, sabi ko, di sir, ang mananalo yung may pera at may kapangyarihan. Ang sagot naman sa akin, Father, hindi. Kasi inalam namin itong huling election kung anong nangyari. Kung yung bang gumastos ng todong napakaraming pera, sila ba'y nanalo o hindi? Father, hindi totoo. Ibig sabihin, ang mga mahihirap ngayon, nag-iisip na. O kaya, tinatanggap yung perang ibinibigay. Hindi naman ibinuboto yung nagbigay. Ang kapatid, eto lang. Ang challenge ng isang Kristiyano, manindigan sa bawat aspeto ng kanyang buhay. The real challenge is to be saksi, manindigan sa iyong paniniwala at sa katotohanan. Today, ang mga Gorgonya, yung mga nagsasabing nananampalataya sa Panginoon, ngunit nagpapahirap sa kapwa, yung mga nagpa-5-6, yung mga nangungurakot, yung mga nang-aabuso ng iba, ingat kayo. Huwag kayo masyado maglalalapit sa mga Santo Kristong katulad nito. At baka may biglang tumadyak sa inyo na hindi malalalaman.
Ang tunay na pananampalataya, pananampalatayang isinasabuhay.